April 21, 2024. May hindi inaasahan na nangyari. Si tita muna ang vloggeries ngayon. Oh, sister, magsisimba na tayo. Ihahanda ko na nga pala yung pagkain mo para may lakas ka. Ito nga pala po yung kanyang almusal. Gulay po para maging healthy po siya. Para po lumakas ang kanyang katawan. Kahit po pakonti-konti lang po, makakain lang po. Maging ano lang po siya. Kasi po, magsisimba po siyang itong araw ng linggo na to. Para po, ma-blessing naman po kami kay God. Kumain ka na para maya-maya, maliligo ka at magsisimba tayo ngayon. Ready na kita. Hinanda na ang lahat dahil maliligo na siya. Pag naliligo talaga siya, wala talaga siyang damit. Sadyang may camera lang kaya may damit ang ginawa namin. Pag nakaubad siya, kami-kami lang naman ang nasa bahay. Panahon ngayon na sobrang init, paminsan 2 beses siya naliligo. O di naman kailangan punasan yung katawan niya ng towel kasi sobrang init talaga. Tapos na nga sabunan at shampooan kaya naman babanlawan. Ay, kapres nga po. Kaya po namin siya din sa kama. Lilinisin naman po ngayon. Susunod yung kanyang bedsore. Kailangan itagilid dahil lilinisin na ang sugat. Sa unang vlog ko, pinaliwanag ko kung paano linisin ang sugat ni mama o bedsore. Kaya ko na din pala ikabit ang catheter. Abangan nyo sa susunod na vlog yun kung paano magkabit ng catheter. Nung bagong accident pa lang si mama, hindi pa namin alam kung paano gawin yun. Ang ginawa namin ay pinanood namin yung nurse kung paano gawin, saka kami naman ang gumawa para makatipid. Yung ipang babayad mo sa nurse, sa iba mo na lang dadalhin na mas importante. Ngayon kahit kami-kami na lang kaya na. Na po pala, magsisimba na po yung si sister. Kung naghahanap ka ng sign para magsimba, baka ito na ang sign. Nakakatuwa nga na kada linggo nagsisimba na si mama. Kasi nga yung bagong accident siya, hindi mo alam kung gusto niya na mamatay o gusto niya pang mabuhay. Minsan nawawalan na siya ng pag-asa, umiiyak na lang biglaan, o di naman ay laging galit. Binaligtad namin si mama baka kasi malaglag. Nakakatuwa nga na parang walang humahadlang kapag nagsisimba si mama. Kahit mahirap buhatin o pagulungin, sadyang natutuloy pa rin. Isipin mo yung mama mo bigla ang nagsisigaw or umiiyak na lang ng bigla. Kasi nga naninibago siya sa nangyayari. Tapos sasabihin niya wala akong kwenta. Mas mabuti pang mamatay. Kasi pag namatay ako wala na akong mararamdaman na sakit. Mabuti na lang hindi na siya ganun ngayon. Na mas gusto niya nang gumaling kaysa mamatay. Dadalin na nga namin siya sa simbahan. Habang pinapagulong, pinapayungan para hindi masyadong mainitan. Ang sabi nga pala ni Pastor ngayon, kailangan natin ng tubig. Hindi lang sa physical, maging sa kaluluwa. Na sobrang relate kay mama. Na dati sukong-suko na sa buhay, ngayon lumalaban na. Na kahit na bako-bako ang dadaanan mo, palaging nandyan si Lord. Kahit na ang pakiramdam mo ay sobrang hirap na ng problema, masasagot at masasagot. Ayan na nga, malapit na kami sa simbahan.
Napapansin ko nga pala hindi tinitigilan ng wisdom word si mama. Kasi nung bago-bago pa siya malumpo, may pumupunta sa bahay para magturo ng salita ng Diyos. Buti nga ngayon at nakakalayo-layo na si mama sa bahay. Hindi tulad ng nakaraan na mistulang nakakulong sa 4 na sulok ng kwarto. Hindi nga kasi siya pwede maggala-gala bukod sa delikado, maalikabok at madumi. Baka biglaan na lang siyang may matay kaya naman sa loob muna siya ng bahay. Saka mabilis siyang dapuan ng sakit kapag nasa labas siya baka mabilis siyang magkasakit. Nakarating na nga kami sa simbahan. Tapos na nga magsimba kaya uuwi na kami sa bahay. Ang tanging hiling namin lahat, sana si mama ay makalakad na para magkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Hindi yung parating nakaupo at nakahiga na lang. Kaya tumayo ka na at tayo ay gumala. Nakauwi na pala kami. Sa susunod na video, bye bye!